Today's guest is someone who's building influence without asking permission. Bakit ba kayo nag-break ni Bugoy na Koy-Koy? Pero medyo iinit ang usapan natin dito. Yan. An influencer who's now stepping into the music industry. Not as a hobby, but as a career move. Kailan ka nag-decide na to have a relationship with your career or yourself muna? Bakit ako napunta doon? Kasi makikipagtulungan ka pero lolokohin ka lang naman, magsisinungaling lang. Kaya wag na lang, kaya mag-isa na lang ako. Sa mundo kung saan maraming gusto ng validation, she started first and let the results speak. Isang sa araw mo. Samsara. Yes. Nagiging trend na siya. I'm so happy. Nakita ko rin parang sabi mo dun sa broadcast mo, ginawa rin ni Miss Charo. Yeah, ni Miss Charo. Grabe, Yeah. Samsara mo ko yun. Yes. Yes. Sa episode na to, we dive into her story, how she actually started, what pushed her to create. No highlight reel, just the decisions, risks, and mindset this is. Samsara, nagsinungaling ka na ba? Yes. Medyo spicy yun, ha? Yes! Feeling ko lahat naman na tayo sinungaling na. O siguro naman sa bawat pagsisinungaling natin, may mga learnings din doon, no? Parang Yes, part siya and- ng pagkatao, eh. Yeah, for me rin may purpose siya. So, with your song, Sinungaling, ano ba yung purpose mo of doing that song? Oh my gosh, gusto ko lang talaga mag-rant, ganun. Kasi pag gumagawa ako ng kanta, ano talaga siya, personal experiences ko talaga siya. okay. Like, nangyari talaga siya sa buhay ko. So, pero ginawa ko lang yung song na yun to express how I feel, ganun. Kaya siguro mas naramdaman din siya ng tao. Kasi Actually, legit nakita talaga ko siya. ang daming gumagawa nung trend. Ano yun? Yun ba yun? Yung sinungaling na may ibang walk pa, yung walk? Isang sa araw mo. Samsara Yes! walk. Nagiging trend na siya. I'm so happy. Nakita ko rin Yeah. parang sabi mo dun sa, sa broadcast mo, ginawa rin ni Miss Charo. Yeah, ni Miss Charo. Grabe, Yeah. Samsara mo ko yun. Yes. Yes. So, super okay, ngayon love it. naman, dito na tayo. Salamat at nandito ka sa podcast Thank you ngayon. din, Kish. Binigyan mo kami ng oras. Thank you so much. Gusto lang natin malaman ngayon, saan nga ba nanggaling si Samsara? Saan siya nagmula? Ano ba talaga yung story niya? Bakit naging ganito yung lifestyle niya ngayon? Okay, simulan natin. Exciting yan. I-ano natin, isa-isahin natin. Well, ano talaga ako, lumaki ako sa Makati, Poblacion. Oh, Pobla. Okay. Saan ka sa Makati, Pobla dati? Iba-iba kami dun eh. Meron kami sa Poblacion, Taguig. Tapos JP Rizal. JP Rizal, wait. Taga doon din ako dati. Wait, saan dun? Sa Trabaho Street. Alam mo yung Trabaho Street? Hindi. Valence Barangay Olympia. Ayun, alam ko yung mga yun, pero hindi kami doon banda. Ganon. Saan kayo banda? Sa may City Hall na malapit? Taguig Street. Taguig Street. So, malapit sa Patero Street. Yes. Sa Patero Street ako tumatambay before. Wait, taga doon si Oo. Papa. Baka nagkatagpo na tayo. Dati Hindi pa ko lang. alam. Isang buong street yung grabe doon, di ba? Yes. Iba na siya ngayon. Doon din ako nahubog. So, ikaw naman, paano ka nahubog doon sa mga lugar kung saan ka nagmula? Hindi na ako doon nahubog talaga eh. Pero, doon ako may muwang na ako doon. Ganon. Nahubog na talaga ako sa West Rembo. Sa West Rembo Makati na. rin siya. Okay. Yun. So, ano nang ginagawa mo na nung time? Ilang taong ka na nun? Ano na ako noon eh, grade 4, Grade 4. 6, ganyan. Lagi na ako nasa kalsada, ganyan. Ayun. Tapos, nung nag-high school ako, doon pa rin ako sa West Rembo. West Rembo pa rin. Yes. Oo. Tapos yun na, doon na rin ako nag-start mag-modeling. Nagmo-modeling ka na rin. Actually, noon nandun pa lang ako sa Taguig Street. Taguig Street. Na ako noon, ino-audition ako nila mama sa mga sa Avon, Musimo Kids, Mga ganyan, ganyan. VTR. Yes. Parang magpapapunta siya ng mga friend niya na, friend yan ng kakilala niya, director, mga ganun-ganon. Tapos, i-audition nila ako doon. Tapos, kahit bata pa lang ako, meron kasi akong cousin, si Kuya Jack. Okay. J-Tag, siya, rapper siya. Rapper din, okay. Oo, sa mga hambog ng Sagpo Crew. Alam ko yun, yung mga maputing kasama niya. estilo. Yes! Puting estilo ako exactly. dati. No way. Yes, Kasi way. si Kuya Jack, di ba, siya? Yes, Nasa way. ganun siya eh. Legit. I mean, ngayon ko nalalaman, guys, si Sausa Nakakabaliw sobrang na. deep down. Yeah. Gangsta yung mga yun dati. Yeah, sobrang gangster talaga yung roots ko rin eh. Kasi si Papa, siya,
sa banda siya. Okay. Tapos yung mga pinsan ko, rapper. Mhm. Tapos yung panganay ko na ate, siya yung nagko-chorus talaga. Oh. Siya talaga ang samsara. Para siya yung talaga. idol mo rin talaga. No? Yes, yes. Ayun. Nung time na nalaman mo na yung parents mo pala or family mo na sa music din nung high school ka, tinry mo na rin ba gumawa ng music or mag-cover-cover? Bata pa lang ako, kasi, si Papa and Mama, pag umaga, si Papa magpi-play yan ng mga CD ni Michael Jackson. Oh, Tapos Michael yan, Jackson, magsasayaw-sayaw siya mga natugtugan. ganyan. Tapos si Mama din, ganun. Kaya aware ako na nasa music talaga yung family ko. Kaya bata pa lang ako, mahilig na ako kumanta. And nag-start ako gumawa ng music nung high school ako. Nag-start ako boom bap. Boom bap. And Nagsusulat rap. ka na rin nung time na Yes, to. nagsusulat talaga ako. Nung high school kasi, nag-umpisa yung pagsusulat ko talaga nung high school. Pinagawa kami ng tula. Okay. Tapos nagustuhan siya ng teacher ko. Tapos ako rin, like, oo nga, no? Kasi nabibigla rin ako sa sinusulat ko. Sabi ko, saan ako nanghuhugot? Saan nanggagaling yan? Oo, saan nanggagaling to? Oo, Bakit thought grabe process. yung hugot ko dito? Parang nabibigla rin ako sa ability ko Magsulat. saka magtugma ng mga words. Yun. Question, ano yung unang genre ng music na sinulat mo? Lo-fi. Lo-fi talaga. Lo-fi. Tungkol saan? Tungkol saan yun? Self-love. Self-love. Bakit sa tingin mo yun yung una mo nasulat? Nung time Kasi sobrang broken na kami nung time na yun eh. Tapos, ang meron na lang ako is lakas ng loob. Broken meaning in a relationship ba or family-wise? Broken na yung family namin financially. Si mama at papa broken na din. Mentally fucked up na rin. Ganun. Kaya sobrang damage talaga yung Yeah, so damage kayo nung time na yun and everything. After mo masulat yung lo-fi music na yun, anong nabigay sa'yo? Like, na-inspire ka pa to do more? Yes. And parang sabi ko, nahanap ko na yung purpose ko. Kasi Wow. even though nagkakapera ako sa modeling, hindi ako fulfilled eh. Pero kapag may music akong natatapos, and sounds ko lang siya the whole day, iba yung nabibigay niya sa akin. Parang may bulong na para dito ka. Yun. Para ma-intuition. Yes, intuition. Yan. So, high school, anong trippings mo bukod sa music? Hello? Yan ang gusto malaman ng mga viewers natin. Ngayon ko lang ito ikukwento, like sa buong buhay ko, kasi nakakahiya talaga to. Elementary ako, nag-audition ako ng singing. Okay. First time, first time. Tapos, pag tayo ko sa stage, andyan na yung mic and everything, kakanta na, hindi ako nakakanta. Totoo. As in, wala talaga ako nabanggit. Parang, tas lahat ng tao nakatingin sa akin. Tapos, alam mo yung crickets na, sounds talagang, wala talaga. Bakit? Sobrang Bakit dead naging talaga. ganun? Kinabahan ka ba? Yeah, kinabahan talaga ako. Hindi ko alam kung bakit. Pero na-stop ako nun. Tapos feeling ko dun din ang galing yung ko eh. Parang takot ko sa stage kapag ka magpa-perform. Stage fright. Ayun, grabe, nakakahiya. Pero pag dancing, lagi talaga ako Kaya. nan. Oo, todo talaga ako. Talagang Talagang nag-audition mahataw. talaga ako. Oo, Yeah. Ngayon, gusto ko lang din balikan kanina, pinag-usapan natin yung songs mo. Ano ang future plans mo pa ba sa iyong music career? Ang plan ko pa sa future, gusto ko pa talaga na i-practice, mag-perform sa stage at mag-release ng maraming pangkanta. And hopefully mag-collab with other artists. Syempre. Oo, importante For sure gusto yan. yan ng mga Samis. Ikaw ba nagpa-plan ka rin mag sing and dance sa mga performance mo? Yes. Actually, gipit pa ang budget. Nag-aaral na lang ako sa sarili ko. Like, sometimes, magda-dance lesson ako, tapos kung ano yung natutunan ko doon, i-apply ko siya kapag Totoo yan. ayun, No? ganun na lang. Kumbaga yun yung talagang investment mo as an artist, yung mga ganong classes, diba? Yeah. Ikaw ba masasabi mo, in able to have a good career, importante ba talaga na mamili ka ng tamang partner? Yes. Kasi sobrang malaking impact sa'yo ng partner mo talaga. Lalo na kung halimbawa kailangan mo ng focus. Yes. Paano kung hindi kayo okay? Paano ka mag-focus, di ba? Parang ganun. Malaking part yun. Ang hirap ng sa isang araw, alam mo yung may mission ka, tapos bigla kayong mag-aaway na medyo Yes. toxic. Yes, No? Na-try mo na yes. ba magkaroon ng medyo toxic na relationship before?
Yes. Paano mo siya dinil with bilang babae? Grateful na lang din ako na bago ako mapunta sa toxic na relationship is natutunan ko kung paano maging stoic. Ganun ko rin na-handle yung mga naging toxic na sitwasyon na nangyari sa akin. Kailangan talaga pagdaanan mo eh. Kasi minsan yung kung kwento-kwento lang, di ba? Minsan may mga advices, pero parang gugulo yung isip mo. Pero unlike madaanan mo siya, okay, alam ko na yung tamang sagot, ano yung dapat. How about you, Sam? How do you choose your partner ba? Oh my gosh. Hindi ko nga rin alam eh. Kasi looking back, I feel like I'm so stupid. Why? Ganun. Kasi, so stupid talaga. Kung malalaman mo lang talaga yung mga reasons ko, I'm so kind to the point na stupid na siya. Ganun. So masasabi mo ba talaga pag nagmamahal ka, medyo stupid talaga ang Sometimes, tao? Kailangan din ba siya? Tingin mo? Hindi siya kailangan, pero you get blind eh. And sometimes kasi pag mahal mo talaga, you become stupid dahil hindi na ito yung gumagana eh. Dito ito na, na no? lang talaga. Like, hindi, maniniwala ka ng maniniwala kasi love mo yung tao, totoo gusto mo yan. makita yung potential nila, and naniniwala ka sa kanila, ganun. Kaya you give everything, nag-all out ka talaga. Yun, sometimes sa pagiging ganun, nakakalimutan mo na kung sino ka, kung ano yung purpose mo, kung bakit mo ginagawa yung para sa kanya, na wala na, ikaw yung sarili mo na, nakalimutan mo na. Totoo yan. Ganun. Alam naman natin, Sam, na nanggaling ka sa polyamorous relationship. Tama ba? Wait lang, pero medyo iinit ang usapan natin dito. Yan. Mas okay ba sa'yo yung ganong klase ng relationship or mas okay yung isa ka lang na babae? Since na-try ko na siya, feeling ko mas mag-work ako sa monogamous relationship. Monogamous, meaning, para sa mga viewers natin. Ayun, one-on-one. One-on-one, One-on-one. okay. Ang polyamorous kasi, isang lalaki, tas maraming multiple women. Yun. Pero pag ganun ba, like, in a relationship din kayo ng mga girls? Or dun lang sa guy? I'm not sure about that, pero we love the same guy and also we love each other. Ganon. So, paano yung naging relationship mo with other girls during the relationship? Bumpy road. Bumpy It's such a road. bumpy road. Can- Rin kasi, at the time, I'm not matured enough to handle the situation and to handle the communication. Lalo na sa relationship na polyamorous, it's very, very, very important na you know how to communicate your feelings, kung ano talagang nangyayari sa'yo, ganon. Kasi if not, paano kanila maiintindihan, di ba? Ayun. Kaya medyo naging ganon din siya. Is it hard to connect with other women in that kind of relationship? Sometimes, yeah. Ano yung common nagiging problem pag nasa ganong relationship? Well, jealousy. Jealousy. So, nung una ba, hindi mo ba siya naisip na, baka magkaroon ng ganitong jealousy? Naisip ko ba yun dati? Well, I think, naisip ko yun dati. Pero, since my guide, mas madali ko siyang na-handle. Sometimes, madali ko siyang na-handle, pero minsan hindi rin eh. Mahirap din talaga. Ano naman sa tingin mo yung positive side of it? Positive side kasi, lagi kang may kakampi. Kunyari, may kaaway ka sa outside sa bilog nyo. There's always someone na na pwede mong kausapin na ganito yung nangyari sa akin, naiinis ako dito, tignan mo ginagawa niya sa akin, ganon. You will never feel that you are alone. Alone. So parang meron ka talagang kakampi at medyo naging close ka rin ba dun sa mga other women ng time na yun? Super close. So sino yung pinaka-close mo sa kanila? Dila bro, siya talagang naging close ko, lahat-lahat. Pero, I love her. Not just like a sister, but, like someone, I love her. Like, deeply talaga. Hindi yung normal lang na love. Ganon. Wow. Bakit ba kayo nag-break ni Bugoy na Koy-Koy?
sabi ko sa last din na nagtanong sa akin, hindi na talaga kami align. Yun talaga. I feel like, bukod doon sa hindi na kami align, yung communication skill ko kasi before, sobrang hindi talaga okay. Pero, tinatry din naman nila akong iintindihin talaga. Like, nag-spend ng time si Koy na kausapin ako. Pero, nung time na yun kasi nawalan ako ng tiwala eh. Mayroon kasing isang tao doon na, yun lang talaga yung gusto ko siyang kausapin palagi. Siya yung feeling ko nakakaintindi talaga sa akin. Kaya nung nawala yung tiwala ko sa kanya, medyo na-hurt talaga ako. Hindi medyo, actually na-hurt talaga ako to the point na since nangyari yun, hindi na ako nag-open sa kanya. Dahil hindi pa ako ganun ka-matured, instead na i-open up ko yun sa kanya, tinanim ko siya sa akin hanggang sa makaalis ako doon. Nandun lang yun siya sa akin. Kaya sobra siyang bumigat. Parang naipon ba siya? Yes, parang naipon siya. Kaya sumasabog ako. Ganun. So, kamusta yung oras na nagpapaalam na kayo sa isa't isa? Ano yung na-feel mo nung time na yun? Malungkot. Siyempre, it's so sad. Nag-iiyakan kami, ganun. And yeah, mabigat siya na feeling. Before that ba, naka-experience ka na rin ng ganong klaseng relationship? No. No. Ayun, yun ang first time ko na sumama sa may na rin. May ibang babae. So, paano ka napa-oo? Is it okay kung ano yung qualities na... Hindi na talaga ako parang pina-oo. Parang dahan-dahan niyang in-explain sa akin na, ito yung setup natin, ganito, ganyan. Tapos sa akin, parang malinaw naman siya sa akin at the time. Kaya, ayun. Importante yung clarity, no? Oo. Saka importante na yung sasamahan mong lalaki sa ganung relationship is, merong morals, merong values. Kasi mahalaga na yung tiwala ng babae na yun na binibigay. Mahalaga yun. Yeah. At saka kung capable yung lalaki, kasi ang hirap naman nun, di ba? Parang, ano gagawin natin dito? Hindi ka capable, tamad ka and everything. Ikaw ba, ano ang ma-advise mo sa mga women natin na how do they handle man? I think they can't handle their man, lalo na kung ang lalaki naman nila is purpose-driven or alam yung ginagawa niya. All they can do is submit or at least know kung ano yung ginagawa ng lalaki nila para alam rin nila kung ano yung sasubmit nila or gagawin nila. Paano kayo mag-align together? Communication talaga importante. Yes, no? very important. So how do you move on? How do I move on? Yun nga since na natutunan ko yung practice ng pagiging stoic, parang ang sagot ko na lang lagi, parang wala, ganun, parang ganun na lang yung sagot ko lagi. Ano na lang, accept and then let go, move on, ganyan. Saka lagi kong iniisip na, isa lang ang buhay natin Mag-spend pa ba ako ng time mag-move on? Hindi ba pwedeng mag-spend na lang ako ng time sa sarili ko para at least mag-gain ko naman yung self-confidence ko ulit or ma-feel good ako, tapos makapag-start ako ulit, ganun. Feeling ko, dahil dun sa natutunan kong pagiging stoic, mas mabilis ko siyang, nagagamit ko siya palagi, so mas mabilis ako nakaka-move on. Accept, let go, and then create another experience. Parang stay cold vibe. Siguro, ganun. Hala, may bago pa naman akong kanta. Lumalamig na ang puso. Wow, saktong-sakto yan. Yes! Sige, pag-usapan natin yung song mo na Lumalamig ang Puso. Lumalamig Tungkol saan na naman ang siya? puso. It's about, a girl na, alam mo yun, dahan-dahan siyang nawawalan ng affection sa lalaki niya or nagiging cold na siya sa lalaki niya. Ganun. So, Like, nawawalan na yung heart niya sa lalaki. bakit mo siya sinulat naman at this point of your life? Well, kagaya nga ng sabi ko kanina. Yung mga song ko, inspired siya sa sarili kong buhay. Kung ano yung nangyayari sa akin. So, kamusta naman ang relationship status ni Sam ngayon? Relationship saan? Kay God? Or Safe Saan ba? ba? Romantically. romantically, no partner. So, I'm currently single. Kala mo talaga hindi. Single ako, pero, in a relationship ako with my career, music, ganyan. Kailan ka nag-decide na to have a relationship with your career or yourself muna?
Bakit ako napunta doon? Kasi makikipagtulungan ka pero lolokohin ka lang naman, magsisinungaling Aray lang. ko! Kaya di ba, wag na lang kaya, mag-isa na lang ako. Di ba? Kasi i-all out mo i-all out ko. Ibibigay ko lahat. O sige, kahit dyan ka nang galing, o sige, magtulungan tayo, ganyan. Pero lolokohin ka pa rin, di ba? Ang sakit! Oo, Parang sakit. ganun. Kaya nga minsan naiisip ko nga, baka nga tanga talaga ako. Kasi pwede namang ganito, ginawa ko pa to. Parang ganun. Kaya, ayoko na lang. Ganun, Ayaw wag na lang. O Yeah. kaya stream nyo na yung Sinungaling. pati yung isa, lumalamig. Lumalamig na ang puso. Hindi pa siya out now. Pero soon, update ko kayo guys. Let's talk about your contents, no? Ano ba yung mga pinoproduce mo mga contents recently? Puro reels Reels na quality, like yung nagsasamsara walk, Yung ganon. samsara walk, okay. Yung iba naman, funny lang na content. Mhm. Kasi nawala yung humor ko nung punta ako sa toxic na relationship. Nawala yung humor ko sa TikTok. So, gumagawa ko ulit ng mga ganon. And, ano pa ba? Music. Yung music. Yeah. May post ka recently. Wala. Merong Neneng B. Tapos merong, ano ba yun nasa baba? Samsarap. Ano ba yung nangyari doon? yeah. Kwento mo naman sa Well, amin. it's just a random meme. Pero, na-misinterpret kasi siya ng mga tao. Pinost ko yon kasi 'di ba nga nagsasamsara walk ako. Yung mga tao talaga ang nagsasabi na parang Neneng B kasi nga yung katawan ng Neneng B daw, 'di ba, is flat na petite. Okay. Ganon. So, yung mga tao, kino-comment yun sa akin. Pero, ayoko kasi na mabansagan na Neneng B. Kasi, for me, na-pass down na yan I want to create something Your new. own. Yes, yes. My own. Yung Samsarap naman, hindi rin ako yung nagpangalan sa sarili ko niyan. Na kay BNK pa lang ako. Kino-comment na yan ng mga tao. Kasi nga yung mga pictures ko, di ba, like, all out din talaga, pa-sexy, ganyan. So, kino-comment ng mga tao na Samsarap. Nung una, naaasar ako doon. Pero, parang hindi ko siya gusto. Ganun kasi parang ang bastos, ganon. Ko siya, in-embrace ko siya nung mag-isa na lang ako. Kaya yun, nung nababansagan nila akong Neneng B, nag-post ako ng ganon, like, Neneng B X. Oo, Samsarap check, parang ganon. So, wala ka talagang intention to magparinig dun kay Shobe? Wala. Saka you said, I'm very brave. Bakit pa ako magpaparinig? Gawin ko na lang. Kung Tama talagang naman. may intention ako na, to fight, ganon. So wala, it's just for for yourself na ayaw mong tawaging Neneng B. Saka para yun sa mga naka-follow sa akin. If you're outside my my world, my Samis, then it's none of your business anymore. Parang ganon. Di ba? Saka, kinlarify ko yun. Pag after ko yun i-post, kinlarify ko sa broadcast channel ko na you can call me I'm not Neneng B, but you can call me Samsarap. Parang ganun ata yung pinost ko. Nakalimutan ko na. Pero ganun. Kinlarify ko siya. Maganda at least kinlarify mo kasi mahirap pag merong confusion Mas lalo na pag ang dami ng tao sa comment section, ang dami ng thoughts na nangyayari. Yun nga lang, di ba? Automatic na talaga yun Like, hindi na natin makokontrol. May possibility talaga na ma-misinterpret siya ng tao. Pero ikaw, as someone with a huge following, it's also your, I feel like, it's your responsibility to check muna. Ano ba talaga yung pinanggalingan nitong post na to, ganyan. Para hindi ka sana nag-spread ng hate. Kasi masyado ng maraming ganyan. We need more love, patience, kindness. Yun. Kasi mahirap pag nag-expect ka rin ng mga bagay tas hindi naman pala para sa'yo. Yes. So ikaw din, bilang influencer, check mo rin yung sarili mo from time to time, right? Na kung tama pa ba. Yeah. Kasi alam naman natin, ang dami ring influencers ngayon na syempre may iba dyan totoo, may iba hindi. Pero paano ikaw din bilang fan, paano mo malalaman kung sino ba dyan nagsabi? Aralin mo rin siguro. Right? So Sam, maraming salamat sa iyo. Thank you for giving your energy to us ngayong araw na to. So ayan, mga listeners, kung meron pa kayong mga gusto pa mapanood sa ating podcast, comment down below and don't forget to subscribe. Thank you so much, Sam. Thank you, Kitch. Bye. Bye-bye.